Okay, welcome to my FB page sa YouTube channel. Pastor Armando Montero ay nagbabalik. Maayong adlaw kaniyong tanan galaigsoon. Salamat sa Ginoo nga aduna sa kita spare time karon sa pumalandong sa pulong sa Ginoo. O sa dili pa ko padayon sa unahan, ayaw kalimot sa subscribe kung wala pa ka naka-subscribe sa kuang YouTube channel o kung wala pa ka naka-like sa kuang FB page, Mindful Moment, i-like o i-share sa uban aron nga sa ingon niya na updated ka o sa ako ang live YouTube channel Mary 67 o kung aduna kay importante nga mga buta nga angay nimo nga silipon sa akong channel. Imo lang i-type ang title, like for example, Authority by Mary 67. Tingnan na lang kasimple, imong i-search o mugawas na ako ang thumbnail diha mga kaigsunan. Aduna na tay sobra ka 300, apit na mag 400 ka content o vlog nako igalaigson may tungod sa mga pagtulunan nga diin nato ang i-presentar no under sa the main theme, the gospel of the kingdom. Now, at this point of time, ato ang itakol ang subject nga may tungod pa sa English, your labor is not in vain in the Lord. So, ato ning dugukan og dirita focus sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o sa di pa ko mapadayon sa unahan regards dai sa tanan ng mga co-workers diha sa God's Vineyard, mga kabinanted pastors, kabinanted churches, o kayo kalimot nga hapit na nga to ang doctrinal or joint young people or adult fellowship nga diri pagahimuon sa di mapako. So Pizza 20 City karon sa bulan sa Mayo o dalay ko na ang Ginoo sa sa paghatag sa tuwa og maayong panahon og maayong panglawas tungod kay mao gini ato ang wealth no kapital ang maayong panglawas. So mga kaigsunan dali nako langanon o magsugod na kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo o atong ibis ato ang pagtuon dinhi sa unang Korinto 15 bersikulo 58. Matod pa sa pasahe sa Biblia, busa mga igsuon ko nga hinigugma, magmalig-on kamo dili matarog, magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo, sanglit hingbaloan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Now, klaro kay mga kaigsunan sa Cebuano. So in English po, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dahil ko ng pulos sa Ginoo mga kaigsunan nga gi-preserve o gibilin dinhi o gituga sa nanhi kanato o gibutang diha sa iglesia sa tong Ginoo ingon nga embassy o agency sa mga kamatuoran tungod kay Ephesians sa 3:10 meaningful wisdom na diha sa simbahan ug diha ra pud sa simbahan nga tinuod nga gitukod sa tong Ginoong Hesukristo ang iyahang himaya. So wala siya nalipay sa uban. So sorry lang kayo tungod kay naado na gyud specific nga gisulti sa atong Ginoo. Gani sanglit ang uban kawang no. Nga sanglit ang ilang pagtulunan kalagdaan nga iya sa tao. Ang dili lang makawang kung naanata sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. So your labor is not in vain no. So ang punto diri mga kaigsunan nga din nga dili makawang sa diin nga kita nga nakaila kang Kristo nasakop na sa iyang tinuod nga iglesia. So magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Buhat sa Ginoo dili buhat sa tao, dili buhat diri sa kalibutanon nga mga transaksyon kundi diha sa mga buluhaton nga adunay kalambigitan sa padako sa ngalan sa Ginoo pagpauswag sa ihang buluhaton. Sanglit hingbaloan ninyo. So ato naning nahibaloan nga gisulti na daan sa atong Ginoo nga dili makawang no. Pero sa uban sa Marcos City kawang lamang ang ilang pagsimba. So gikan sa pagsimba
tungod kay ang pagtulunan ah, kalagdaan nga iha sa tao. So nahimo ng kawang sa tubangan sa Dios pero di na makawang sa tubangan sa mga tao. So kung ang imuhang grupo nga gipasakupan founded by men, so dito ka mag-claim sa imuhang kahago mo na nga wala na isanksyon dito kang Kristo, wala na kay tungod kay wala sa posisyon. Muna mga kaigsunan, dugangan pa nato sa diri sa balang kasulatan nga magmadagayaon gyud diha sa bulhaton o number one na ning kining pag alagad o pagsimba mo na ato ang ah, i-priority kanunay guidelines. So atong i-consider mga kaigsunan nga tulo ka mga points din naghiskot kini og responsibilities o kining gitawag nga equal privilege o teamwork. So dinhi magtukyok nga to ang mensahe galaigsoon. Now, dili na to langanon ang una dinhi responsibilities. So sa mao nga mga gimbuhaton kinahanglan gyud nga modawat ta og responsibilidad. Kaya isipon sa Ginoo, i-count sa Ginoo, i-record sa Ginoo kung imuhang dawaton ang imuhang responsibilidad bilang magpagamit ka sa Ginoo. So daghang klase ang pagtawag sa ato Ginoo, sa atong Ginoo mga kaigsunan. Adunay gitawag nga dili magminyo, adunay magminyo, adunay gitawag nga magpastor o magdiakono, adunay gitawag nga membro lang pero dako gyapon ang responsibilidad diha sa simbahan. So muna mga kaigsunan ang responsibilidad. So ato makita dinhi sa balang kasulatan nga naghisgot kini og responsibilidad sa magtiayon, responsibilidad sa banag asawa, responsibilidad sa mga anak. Matod pa Proverbs 18:22, "Whoso findeth wife findeth a good things and obtain favor of the Lord." So mas bintaha gyud kung ikaw na sa Ginoo kunya pamilyado og aduna kay pamilya og una sa tanan gipadunggan dinhi ang mga lalaki na din nakakaplag og ining gitawag nga asawa na din diha ra pod sa Ginoo og siya makabaton daw og pabor gikan sa Dios. So ang usa ka magtiayon no o usa ka bana iyay daw makaplagan ang mga maayong butang no. Nila siyempre tagaan mag-anak unya tulog nagtarong. So nakita na niya ang iyang kapikas. So muna happy kayo ang lalaki. Dinhi sa Efeso 5:22, "Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord." So diri na po sa asawa ang iyang responsibilidad magsubmitar ngadto sa iyang bana, magrespetar sa angay respetuan no. Ang ang bana magrespeto sa ulo nga mao si Ginoong Kristo o ang asawa magrespetar doon na sa responsibilidad ngadto sa iyang bana o mo na atong makita dinhi mga kaigsunan nga tagsa-tag sa taog papel. Sa mga anak po, Ephesians 6:1-3, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." No? "Honor thy father and mother, which is the first commandments, which promise that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth." So mo na responsibilidad sa mga anak nga mutahod o magrespeto sa ginikanan, tabang sa ginikanan aron nga mataas ang kinabuhi no. So kining nas programa sa gobyerno nga kain ng gulay para maghaba ang buhay pero ang tinuod mga kaigsunan sa Biblia ang maka taas no, live long on the earth, mao ang pagtahod o pagrespetar sa ginikanan. So muna responsibilidad sa mga anak. Lahi na gid kay karon ng mga bagong tubo mga kaigsunan tungod kay aduna nay mga daghang kalingawan og dili na ma-exercise ang good character, ang pagtabang sa ginikanan, ang pagtahod sa ginikanan o pagtuman sa ginikanan. Puros gadget ang gigunitan mo na nga kita nga mga Kristohanon ato gyud nga timbang-timbangon kung nasubay pa ba diha sa batakang balaod sa atong Ginoo. So
para nako dili maayo mga kaigsunan nga gagmay pa dili disiplinahon. Para nako dili maayo nga gagmay pa ginaanad og kining gadget nga din na makahatag og kadaot sa ilahang utok, no. Tungod kay 1 to 12 dili pa na pwede pa guniton og cellphone tungod kay hina pa ang ilahang immune system. So muna mga kaigsunan, kita nga mga ginikanan mo na atong responsibilidad para sa atong anak kung nahigugma ka sa imuhang mga anak. Dihala na disiplinahon o naa sa ginikanan ang disiplina ang responsibilidad. 1 Peter 5:5 likewise, ye younger submit yourselves unto the Lord, ye all of you be subject one to another and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. So mo na reminder sa mga batanon. So mga young people, mga batanon, kinahanglan gyud nga magrespeto, no? Magsubmitar, magpaubos, magrespeto sa mga magulang, no? Igsoon o pagpaubos kay ginabatokan sa Ginoo ang mga may patason ug nagahatag siya grasya sa mga mapainobsanon. So mo na tumakita din mga kaigsunan sa unang punto nga responsibility. Ikaduha, equal privilege in Christ's kingdom. So ang privilege mga kaigsunan diha sa kingdom atong makita nga ang Biblia sulti na daan, Galatians 3:28, there is neither Jews nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So Mahudiyo man og mga hintil, equal privilege sa gingharian, basta mga lagad mga kaigsunan, panalanginan ka o mag-experience ka grasya o ang imuhang libor gi-record o sa mga tubang na unya sa Judgment Seat of Christ, inahalan nga mudaog ka kay makasulod ka sa gingharian. So babae o lalaki, walay pili mga kaigsunan kung swak ang imong pagpangalangan na imong gipresentar nga good deeds sa tubangan sa Dios, nakapasar tungod kay ang passing grade 30, no? Ikaduha 60 ug ang pinaka highest 100. So mo na rating sa mga nangalagad o niapil og dagan sa lumbang Kristohanon o nisulod dahil sa Big Brother House nga mo ang Iglesia tong Ginoo nga diin na dinha ang padula o time will come nga isipon ang atong mga paghago o kung pasado ka, so either babae o lalaki, equal ang atong pribilyo diya sa gingharian. So buto sabot, kasulod ka, makasulod ang lalaki, kasulod pud ang babae, pero adunay mga kategory lang, no, tungod kay gibasihan ang grado. So naay most outstanding, naay second, naay third, kutob ra sa third, wala na fourth, no. 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. So mo nang reign ang gigamit mga kaigsunan ay equal man ang babae ug lalaki nga pribilehiyo diha sa gingharian. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake. So dili pwede diri ang usas mga kaigsunan nga pagtuo lang, no, na tumakita dinhi nga magantos yun, no, mga lagad magantos, lami na ta kay balos pero kay nangalagad man ka, no, so dili man ka makapuntos, no, maghimuan kag daotan, mobalos kag daotan, so bagsak na mga kaigsunan. Kaya ang senaryo ni Kristo gani bugat gani kayo kung sagpaon ka sa walay imong itaan ang tuo, no, labayon ka og bato imong balusan og tinapay. So mo na ang criteria maging pasado ka sa gingharian. Ngani ang mga apostoles diri mga kaigsunan nga kuan kay sila, prone kayo sa mga persecution, prone kayo sa tribulation, og ilang nahibaluan nga makabawi sila kung matapos na unya ang ilahang mga pagsakripisyo. Acts 14:22 matud pa, confirming that the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and that we must through much tribulation enter into the kingdom
of God. So mga apostolis, mga kaigsunan, sold out na kayo, no? Nga sa diin nadaghan kayang mga persecution, mga tribulation nga ilahang naagian. So dili pwede nga moritrak. Hinahanglan gyud nga ipurso gyud og ipadayon gyud kay aron nga makabawi sila, makasulod sa gingharian. So wala na pagtrabaho dito sa gingharian. Ah wala na ultimo sa gingharian, no? So nakategory lang sa tulo ka kategory ang makasulod sa gingharian na ay magsulod gawas, napoy mag-retain o ingon ana ang mga posisyon diya sa gingharian o mahimo nang tawag nga official mga kaigsunan. Muna ang unang Pedro, make your calling and election sure. If you do these things, you shall never fall and you have the abundant entrance in the kingdom of God. You just imagine that one mga kaigsunan. Ang anong abudansya tungod kay pure gold ang 12 ka streets sa gingharian. Pag-abot nimo sa gate, perlas ang gate. Pag tanaw nimo sa wall, jasper wall. Yung lantawon sa layo ang syudad, that is a transparent glass o makita ang naa sa sulod. So maka kuan gyud mga kaigsunan, makaikag og kanang gitawag makainggit gyud mga kaigsunan mo na nga ato gining klarohon og kung gitawag ka diya sa gingharian padayon ni kalaigsoon. Anto sa mga tribulation, anto sa mga pagbibiyay kay matod pa sa mga apostolis kinahanglan ta mosulod sa gingharian, no? Through much tribulation enter into the kingdom. So mao na ang uh, prerequisite mga kaigsunan. Ikatulo, teamwork. So kining teamwork mga kaigsunan kinahanglan kinig unity. You and I matod pa dinhi mo na very important sa word unity, you and I, no? You and I. So kinahanglan magka-teamwork yun aron nga mabahin-bahin ang mga gimbuhaton, no? Divide the efforts and multiply the effect. So diya sa pagpamuhat nato mga kaigsunan, diya sa simbahan, dili tanan pastor sa simbahan, di po tanan diakono. So dili po tanan membro ra. So naay nagkalailahi nga mga gimbuhaton o dili kini makanya-kanya aho-aho, dili magka-unite yun. Sama sa kamot, no? Na sila'y kanya-kanya nga rason, no? Matod pa sa kumagko, siya daw kunay matuman kay siya dako. Matod po sa tudlo, siya daw matuman kay siya gamiton nga mutudlo sa maong witness nga makapapriso. Ingon po ning nas tunga kinahanglan gud ako'y matuman kay ako'y pinakataas kay sa tanan ako'y pinakataas. Ingon po ning naa sa kining gitawag nga butangan nagsingsing. Ako mo matuman kay ako'y kwartahan, ako'y adunahan kay sige daw siya butangan og bulawan nga o wedding ring diri. Ingon po dang kumingking libog kumingking unsaon po niya pagrason sa iha kay siya may pinakagamay. So naa siya rason siya hilo mo tanan diha kay ako ang dapat ninyong tumanon kay ako ang coming king. Umaabot daw kuno nga gingharian. So no pagpaputiton siya lagpiso dili ka punit ang kumagko. Ang tudlo dili pod. So una nga nakasinabot kining lima nga dili na lang sila magkanya-kanya aron nga mapunit nila ang usa ka butang. So dunay paghiusa, no? So unique kayo ang design sa Ginoo sa atong kamot, no? Anong dili ni siya tupong kay aron nga pag unite nila matupong na ug makakuha na og kanang object. So inana ka brilliant atong Ginoo, ginana pud ka designer ang atong Dios nga amahan. Muna mga kaigsunan sa unity, daghang kay example ining unity silhig dili makadala og daghan kung isa lang katukog. So kailangan lang gyud nga teamwork sa maong pagpangalagad kung pamilya, no? Dili pasagdan ang ginikanan nga na kiningkoy na diha sa panimalay, kinahanglan mga anak mutabang og di po pasagdan na mga responsibility lagi mga kaigsunan. So kinahanglan nga mga lagad ta di kita mo ikyas sa maong responsibilidad tungod kay dili makawang atong paghago gina-record sa atong Ginoo. Matod pa dinhi, you must
have ambition or vision or mission in life. So, mao na mga kaigsunan. Tungod kay ang bulang kasulatan, nagpasalig na sa Revelation 21:7, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. So, sulti na daan sa Ginoo mga kaigsunan, gikan pa sa karaan, o hantod karon sa Bagong Testamento, nga diin na peculiar people, special people, ang gisulti dinhi sa Deuteronomy 7:6. So dili malalis nga dunay special people nga diin na nganong special tungod kay ikauban ni sa Dios ngadto sa gingharian. Kadto ra pang makadaog lagi, no? Overcome it shall inherit all things, no? So inherit all things gani mga kaigsunan, gamit all things gani wa na gisami na, no? Heaven and earth, so naa kay access kung ingon si Kristo Jesus, sa nasa ako ato usab kamo. So husband and wife nga relationship mo na pinaka-close nga relationship mga kaigsunan. So taas-taas ni mga kaigsunan atong paspasan gamay, no? We are promoted from abyss to promotion. So naay promotion ang atong Ginoo from enemy hantod nga mahimo tang sama niya ay God nga gamay o hinahanglan nga dili ta madimot, no? Nga di ta mobalik sa kaaway kay ang kapungot sa Ginoo madawat gyud. Muna nga daghanag dinhi ang mga example in Christ's kingdom. You cannot reach without Jesus. Tama, no? John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. So, wala mga kaigsunan na wa kita mahimo kung madetach ta diha sa punuan nga mo si Ginoong Hesukristo. Wala nga padayon ta sa pagpangalagad, no? No matter what happens, so focus lang. So looking unto Jesus, dili ta mo magpadali sa left and right o sa likod nga mga maninintal nga dagko, no? So padayon ta. So kining gitawag humble mo gini kasangkapan o ingredients pa nung sa pagkaon. Kinahanglan mo ato gining praktison ang pagpaubos, no? Dili kay maglumba og pagarbuhay. Dapat unta na apoy lumba nga pagpaubos, no? Humble and pride matud pa dinhi. Second Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So, dako kayo ang impact kung ang usa ka tawo nga magpinabsanon. Kung duol ka sa Ginoo, so kinahanglan nga magpaubos kita aron nga ayuhon ta sa Ginoo bisan pa ang atong umah. Ayuhon sa Ginoo hasta ang nasod, no? James 4:6, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So gibatukan gyud sa Ginoo, no? God resisteth the proud. Iyang gibatukan ang mga paytason apan nagahatag siya og grasya sa mga mapinabsanon. James 14, humble yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up. Mo ni nindot kay mga kisunan kung ang Dios na mo pataas na to, wala na kay mahila nimo paubos. O para pud sa mga young people, kinahanglan mag-practice gyud og pagpaubos. Dili kay kung sigahan sa ginikanan, musiga pud ang mata sa anak. So lisod kayo, no? Kung yun na ang dating sa mong pamilya. 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So naagay tamang panahon nga ipataas kita sa Ginoo mga kaigsunan. So sa naghinap po sa matong mensahe, diri sa Hebrews 16, kay walay pagkadili matarong ang Dios nga makalimot, mahikalimot sa inyong buhat og sa gugma nga inyong ipakita alang sa iyahang ngalan sa pagkaagi nga kamo nagaalagad sa mga balaan og sa gihapon nagaalagad pa kamo. So napabata nangalagad di kalekson. So ayaw sibog, ayaw unahuna nga mundang o dili atong ipadayon tungod kay ang ato dang mga buhat dili daw malimtan sa Ginoo, no? Atong binuhatan dili makawang og dili daw makalimot ang atong Ginoo tungod kay
naa siya'y listahan sa mga binuhatan. O kung ang tao di gyud papugong mo muhawa gid siya o mobalik gyud siya ang dati, so giterminuhan na sa Biblia ning kining gitawag nga anay ug iro. Gisulti na sa Biblia ni sa 2 Peter 2, no? Kay kung ang tapos sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan binaagi sa kahibalo sa atong Ginoo ug sa manluluwas nga si Kristo, didto nagapos sila pag-usab og nadaog ang ilahang kahulayan nga kahimtang labi pang dautan kaysa nauna. 21 kay labi pa unta nga maayo alang kanila nga wala nila iilhi ang dalan sa pagkamatarog kaysa managsibog sila gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila sa tapos nila maila kini. 22 kini nahitabo kanila sumala sa matuod nga sang litanan ang iro mibalik sa iyahang suka ug ang anay nga baboy nga nadigo mibalik ngadto sa paglunang sa iyanang. So mao na ang mga tawo nga dili papugong nga ah, dili mapahinubsanon, no? Mao na nga dili makapadayon sa mga gimbuhaton. Dili makapadayon, no? Mosibog o balikan nila ang dati. So ang termino ana mga kigsunan iro, no? Mga tao nga wa mo lahutay unya nisibog o balikan nila ang dati nilang mga bisyo. Iro ang tawag ana ang iyang gisuka gikaon pagbalik. Og kining anay pod, no? Nga naligo na nya iya na pod nga gihugawan. So hinaot mga kaigsunan naan mo daghang makuha sa atuang pagtuon karon hanggang sa muli magkita-kits tayo. Kining ibos nyo ang alagad si Pastor Armando S. Montero. Manamilit na tungkol kay taas-taas ng atuang pag pamalandong sa pulong sa Ginoo karon. So dili nato kalimtan nga atong mga paghagot dili makawang. So bye-bye for now mga kaigsunan.